Yan mga kamaster, kung makikita natin, nagihilo na yung ganda yung na bahay. Ganda yung bagbut. Ayan mga kamaster, ito yung i-repair natin na concern ng customer is hindi makabuo ng hilo or hilaw na pagkalamig. So i-check natin to isa-isa para may matutunan kayo kung paano i-check yung mga parts. So ayan. Yes. Ayan. Doon tayo sa likod mamaya. Check natin. Ayan mga kamaster, dito may board. Din paano i-check yung compressor. Buksan ko lang to. Dito may dalawang screw. Ayan mga master, ito yung board niya. So tamang-tama nabuksan natin kasi muntik na ito masira kasi maraming alikabok. Pag nagdikit to, automatic masusorted yung natin board, masusunog. Ayan nilalanggam. Ito yung brand sa motor niya. Then sana ba yung schematic diagram. So ayan, check natin yung compressor para may matutunan kayo kung paano mag-check. Master, ito yung sa compressor motor. I-check natin, hindi naka-resistance tayo. Ayan. Dapat mag-check to is equal yung resistance nya. Yan, i-check natin. Hindi na natin tanggalin dito. Dito na rin natin ilagay. So mag-check nito is ganyan lang. Mudah kapindihan din mawaya ang signal. Yan, may nakuha tayo na 12.2 sa kabila. Brown at kasano. Oops, mukhang iba na yung resistance nya. Balik natin. Ayan, 12.2. Ayan, 12.2 yung brown at sa white. Then dito sa kabila 12.5. Then dito yung black at sa white. Ayan, medyo yung resistance niya mahina na yung value ng ating compressor. Double check natin ulit. Ayan focus mo sa dito. Ayan, 12.2. Ayan dito, brown at sa 12.2. 12.5. Ayan, medyo yung resistance niya. Tingnan din natin kasi hilaw yung pagkahilo daw, hindi titigas yung mga karne. Tingnan natin kung may leak. Yan yung mga tubo niya. So nakikita ko wala naman siyang leak. So doon na tayo sa compartment. Yan. Dito tayo mag-check. Ito yung compartment. Dito tayo mag-check. Dito yung screw. Ayan, dito tanggalin natin yan. Pull out natin to. Yan. Yan. Yung dandahan lang kasi may dito. Blower pa. Yan yung niya. Ayan. Ito yung blower pan niya. Then ito yung sa defrost heater. Then ito. So ayan, to doon to sa taas papunta dito. Ayan. Then ito yung sa heater punta doon.
Ayan oh, naghihilo pa oh. Makikita natin dyan sa baba. So i-check na natin yung parts. Itong mga ito. Push ko lang. Ayan mga kamaster, ni-repair na pala ito noon kasi yung sensor niya is iba na, kulay dilaw. Ayan, may dugtungan. Tapos ito. Then ito. Ayan, buksan lang natin to. Mga kamaster, step by step tayo yung natin. Pagre-repair nito. So ito yung defrost heater. Itong kulay ito. Tapos dito dapat may makuha tayo dyan ng mga 100 to 300 ohms. Then ito na yung niya, fan blower. So itong sensor na to is to Samsung digital inverter. So nilagay nila is, yung unang gumawa is hindi yung para sa Panasonic. Then ito yung tinatawag na fuse. Dito muna tayo mag-check. Yan. Check natin to. Yan yung defrost heater. Itong dalawa. Yan, check natin. Naka-ohms tayo. Okay, tingnan natin. Yan. So ibig sabihin yung nakita mo. Ibig sabihin yung defrost heater is good kasi 337 ohms. Yung dito is 100 to 300. Ganyan. So good lang yung defrost heater. So ayan, 4 to 5 k ohms yung sensor sa good to sa Samsung digital inverter to. Ayan. Then yung fuse, ito yung fuse. Dapat may buffer tayo, ilagay natin sa buffer. Ayan. Ayan, naka-buffer. So i-check natin. Ayan, kung makikita natin master is good lang siya. So dito sa pan, mamaya natin to i-check kung maandar ba o hindi. Master, dito naman tayo sa compartment para sa chiller. So ito yung buksan mo lang to para may dito tornilyo. Then ito tanggalin mo. Itong dalawa may tornilyo yan. Buksan ko lang. Dalawa, buksan natin. Ganyan mo lang. Yan, ito yung laman niya sa loob. Yan o. Ito. Tanggalin lang natin para swabe. Yan. Ito yung laman niya. Yan, sa loob. Kinapos. Natin makita yung ito. So pag nagbukas, kailangan titingnan nyo yung mga ganyan, no? Tatanggalin nyo lang. Then itong dalawa na to, ito yung push nyo. Ipupush nyo lang yan pag ganyan para maangat nyo. Yan o. Ayan no, mga master. So ayan yung laman niya. So sa Samsung may sensor sa loob, dito wala. Ito lang yung laman niya. Tatanggalin natin to. Ayan, then dito ayan o, yung forma niya. Ayan, then dito. So ayan mga kamaster. Mga kamaster, ituro ko sa iyo kung paano to i-repair kasi ang sabi ng customer is hilaw yung pagkalamig or hindi naka ng ice, nakabuo. So pag maraming ditong yelo kasi evaporator, talagang hindi siya magpo-produce ng hangin palabas kasi nagyelo na dito. Pag hindi ito maandar, posible magyelo yung evaporator doon pag sira ito. Pag hindi naman sira, sumasayad yung yung yelo doon sa compartment, hindi na to andar hanggang na mamatay yung compressor. Pag sa Samsung, may mga tornilyo yan dito, pero ito wala. So kakamayin lang natin dito sa gilid.
bubuksan natin to. Pero itong pinalit na sensor is sa Samsung to. Hindi to para sa ano. Yung sa Dipros parang 2K ohms ata yun. Yan, ganyan ang magbukas oh. Yan. Din lagyan nyo ng palatandaan. Oops. Lagyan natin ng yan. Kasi may mga lock yan dahil sa gilid. So ayan, buksan na natin. Yan mga kamaster, bukas na. Yan. Ayan dito. Ito. Dapat nakaano lang dito. Wag agad ano sa freezer. Dito lang yung banda. Ayan mga kamaster, ito yung fan blower nya. So, dalawang wire lang. Tapos 8 volt DC siya. Sa iba 12 volt din, may tatlong wire, may 4 na wire sa mga Samsung yan. Ayan mga master, naka-ohms tayo. So i-actual natin. Dapat may makuha tayo na 1.5 to 2K ohms. Ayan mga master, 1.66 ohms, key ohms. Yan, ito yung good na ipapalit natin doon. Ayan mga kamaster, pinalitan natin ng bago yung kulay dilaw. So ayan yung original na brand. Ayan, pagkatapos natin ito, i-observe na natin. Ayan mga kamaster, lumalamig na nag-moisture na kasi ang sabi ng ating customer, hindi makabuo ng yelo. Tapos dito daw sa baba, hindi na daw lumalamig. So ngayon okay na. So magpa-video na lang tayo sa ating customer kung mag-yelo ba itong nilagay natin. So hanggang dito lang yung video. Mag-update na lang ako kung okay na, kung mag-yelo ba to.